After nga natin malaman ang totoong appearance ni Kargalgan, the High Orcs Dungeon Boss, at masaksiyan ang napakalakas nito kapangyarihan, ay ngayon sa chapter na ito ay gagawa na ng hakbang si Kion at ang kanyang grupo para pabagsakin ang boss. Magtatagumpay kaya sila? Then sa last panel nga ng video na ito ay muli na namang tutulong ang ating bida sa B-Team. Pero this time ay may permiso na coming from team leader na si Kihon. Hi di Senpai Koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube, kaya doon po kayo manood. Bali, pag-uusapan nga natin dito ang chapter 72 ng Solo Leveling or ang episode 6. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Sonjinu. EQ da. Sa pagpapatuloy nga ng kwento, kung inyo makikita ay nasa loob na ng lungga ang lahat ng mga hunter at pinapalibutan nga sila ng napakalaking bilang ng mga High Orcs. Sa isip-isip nga ni Kion kung in case nga daw na makalabas ang ganito kadaming High Orcs sa dungeon gate ay malaki ang chance na kaya nila magbigay ng damage sa maliit na lungsod bago ito mapunan ng main attack force. Kaya't ang pinaka main goal nga daw nila ay matalo ang mismong dungeon boss na nakaupo ngayon sa kanyang trono. Pinagmasdan nga rin ng team leader ang 4 na guard ng dungeon boss. Ayon pa sa kanya na hindi nga daw ito pipitsugin na tagabantay. Sana nga daw ay magawa nila makalagpas dito upang masungkaban ang boss. Yung ibang hunter nga nakasama ni Kihon ay pinagpapawisan na sa takot at naghihintay lang sa go signal na kanilang team leader kung kailan sila sasalakay. At doon nga mga kaibigan ay nagsalita na si Kargalgan at winikang natatakot ba kayo mga tao? Sa pagsambit niya nga nito ay naglapas siya ng shockwave na naging sanhi ng pagkakahina ng moral ng lahat ng mga hunter. Kasi nakita nila yung pwedeng gawin ni Kargalgan sa kanila. Winika pa nga ni Gina habang takot na takot ang reaksyon sa naramdaman niyang enerhiya na kung paano nga daw nagawa ng dungeon boss magkaroon ng ganitong napakalakas na magical energy. Nag-response naman ng isang lalaki kung kailangan ba daw nilang kalabanin ang katulad ni Kargalgan. Winika naman ng isang babae na different level nga daw yung kapangyarihan ng boss. Yung katulad nga daw niya na isang magic caster, kung ihambing nga daw sa dungeon boss ay isa nga lang daw third rate or mababang uri na mage. As you can see nga sa panel na ito, pakabang tanong pa nga ni Kihon sa boss kung ano nga ba daw ang pakay ng High Orcs sa kanila. Bakit pinapunta pa sila sa mismong lungga nito? Nag-response naman ang dungeon boss, ang rason nga daw nito ay for entertainment lang, kaya nagulat na nga lang si Kihon nung marinig ito. Karagdagan pa nga ng dungeon boss, ang natitira nga daw nilang oras ay enough na para paslangin nga daw sila isa-isa. So meaning want nila magkaroon ng 1v1 fight between High Orcs at human para sa kanilang patimpalak. At doon nga ay nagsigawan na ang lahat ng High Orcs. Pero may napansin nga si Kargalgan sa mga tao na meron nga daw isa dito na may potensyal. At yung nakita niya nga dito ay walang iba kundi yung bida natin na si Song Jinwoo. Napatanong naman yung team leader sa kanyang isipan kung bakit pang entertainment lang daw sila sa mga High Orcs. Hindi ba daw nila nakikita yung determinasyon nila na dapat isipin na kaaway sila? So sa madaling sabi, ang gusto lang naman ni Kihon na turingin silang kalaban at hindi para maging pang entertainment lang. Bali ganun nga kataas yung ego ni Kihon. As a pride hunter nga ay pumunta siya sa lungga ng dungeon boss para ibuwis ang kanyang buhay. At doon nga ay nagalit si Kihon sa walang asal na binabalak ni Kargalgan. Nagawin silang laruan matapos gamitin ay iiwan na lang. Buong lakas ng sinigaw ng team leader ang hudyat ng kanilang pag-atake at umuna na ngang lumusob si Kihon. Pero sa hindi inaasahan dahil sa tako sa dungeon boss ay hindi gumalaw ang kasama ni Kihon at hinayaan lang siyang lumusob mag-isa. Napansin nga ito ng team leader at wala na nga siyang nagawa kundi lumusob na lang mag-isa. Tumalon nga ito papunta sa trono ng dungeon boss. As you can see nga ay nagcast ng magic si Kargalgan na tinatawag na Hem of Protection, kung saan ay nagagawa niya maglabas ng isang kalasag na nagiging protection niya sa any attack. Kaya't ito yung naging rason ng pagkakadeflect ng atake ni Kihon at pagkakasalsik nito. Then yung mismong boss naman ang umatake kay Kihon at gumamit ng gravitation magic, kung saan ay kaya niya mabuhat ang anumang bagay na hindi ito hinahawakan. Kumbaga para itong telekinesis ni Gina pero mas advanced ito. Makikita nga natin na lumutang si Kihon, then inactivate ng dungeon boss ang gravitation accelerate para mabilis yung pagkaka-impact ni Kihon mula sa sahig. At paulit-ulit nga itong ginawa ni Kargalgan kay Kihon. Wala na nga nagawa yung kasama ni Kihon sa kanya kung hindi ay umiyak na lang habang pinagmamasdan ng kanilang team leader na nabubugbog sa kamay ng dungeon boss. At sa hindi inaasahan ay biglang nawala si Kihon at napansin nga ng dungeon boss na niligtas pala ito ni Song Jinwoo. Kung inyo makikita nga ay puno ng dugo ang mukha ng team leader. Kaya tumingi ng pahintulot ang ating bida sa team leader kung pwede ba daw siyang manghimasok sa nagaganap na raid. Kung hindi nga daw siya tutulong ay malaki ang posibilidad na maubos ang lahat ng hunter na nandito sa lungga ng boss.
Bali humingi nga ng permiso yung bida natin sa dahilan ng nasa pamamahala ito ng Hunter Guild at binayaran nila yung dungeon permit, kaya't bilang paggalang ay humingi siya ng basbas coming from team leader. Kung inyo makikita nga ay pinagalaw na ni Kargalgan yung guardian niya upang salakayin si Song Jinwoo. Muli nga nagtanong yung bida natin kay Kihon kung pwede ba daw niyang paslangin ang lahat ng halimaw na nandito ngayon sa dungeon. At sa hindi inaasahan nga ay tumalon yung isang guardian ng dungeon boss para atakin si Song Jinwoo. Pero thankfully nga ay nagawa ni Song Jinwoo lagyan ito ng magic upang iangat rin papataas. Then bang, dahil nga sa malakas na impact ay nagawa ng ating bida madikit ang monster sa itaas ng palasyo. Muli na naman nagsalita ang bida natin kay Kihon na ang lahat nga daw ng halimaw sa lungga ng boss ay kaya niya nga daw paslangin. Nakumbinsi nga si Kihon nung makita yung pruwebang ginawa ng ating bida sa isang High Orcs. Kaya nagwika siya na please, tulungan mo kami. As you can see nga sa panel na ito ay nagsalita ang dungeon boss at nagwikang nakakamanga nga daw yung talento ng ating bida. Kaya't patanong niyang sinabi kung kakayanin ba ni Song Jinwoo harapin ang ganitong kadaming bila na kanyang alagad. Nag-response naman ng bida natin at nagwikang hindi pa nga daw siya nakakaramdam ng ganitong malakas na enerhiya. So yung pinupointat nga dito ni Song Jinwoo na malakas si Kargalgan compare sa lahat ng nakalaban niya. Then nag-response naman ng dungeon boss na diba obvious naman? Kung inyo makikita nga ay unti-unti nag-a-appear yung mismo kapangyarihan ni Song Jinwoo na shadow sa buo niyang katawan. Confident kang sinabi ng ating bida na lugi nga daw si Kargalgan sa matchup na ito. At doon nga ay tinawag niya na ang kanyang shadow army at lumabas dito sila Igris, Iron at iba pang shadow soldier. At doon magwawakas ang chapter 72 ng solo leveling. Napakaangas nga nito mga kaibigan dahil sa next chapter ay napakatinding bakbakan ng ating matutunghayan sa pagitan ni Song Jinwoo at ni Kargalgan, the dungeon boss. At ayan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. This is Senpai Koy. See you in next video.